Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga pagdaong. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihing nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Dili sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Luwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Thank God it's Friday, Pebrero 6 na kita. Lapit na lang Valentine's, oh. Hi. Pero bago ang Valentine's, yung mga aktibidad natin diri sa palibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo, may arasing bagyo kita nga ginamonitor, si Bagyong Basyang. Na suno sa pag-asa ginalauman nga mag-landfall o maglabay diri sa may Western Visayas subong adlaw. Ang imong nga supat, malapor sila. Hindi ko pag-underestimate ang Bagyong Basyang kay bisan pa nga compared sa mga previous typhoon naton nga makusog ang dala sini nga hangin, ang amount of rainfall amo na yang ginabantayan naton. Kay damo sa mga area sa nagligad nga ginkibot sang pagtuhaw sang madalon naton nga mga pagbaha, mga tubig sa kabukiran. Ay maging pang bakwit, especially sa area sa Negros Occidental. Amo man na sa tanan nga mga high-risk areas, sa mga landslide prone areas, malapit sa kilid sang Suba, makilid sang baybayon ng mga komunidad, puro aligmat na kamuda, kag mangin alerto gid sa tanan nga mga advisories nga ginapapanaog o kung ginaanunsyo sang aton sinitag sa mga Local Disaster Risk Reduction Management Council. Wala klase sa tanan nga level. Dili sa may syudad sang Iloilo kag iban pa nga kabanwahanan sa probinsya nga nag-anunsyo sang suspension of classes. Pamati da sa mga area sa nagapamangkot kundi ang mayara sing suspension sang klase. Diri sa Iloilo City, face-to-face classes sa tanan nga level suspended. Ako nga tunay. Ako sa imo. Sa may bahin sang Negros Occidental, Bacolod City, amuman. Sa imo pang Pati trabaho sa Kapitolyo sa Negros Occidental suspendido ha. Magluwas lang sa mga yara sa disaster preparedness, welfare services, peace and order. Sa syudad sang Pasig, amuman, suspendido man ang klase. Anawan nyo na sa Facebook page ka kung diin nga mga areas ang mayara sa suspension of classes. Himaluon natin dugay ang aton siniya nga pag-monitor sa dalagan sang Bagyong Basyang. Ano ka kusog si Bagyong Basyang? Ano ang madala sini nga epekto sa Western Visayas? Himaluon natin dugay sa pag-asa. Inday.
sa imo pag-iay si tutok gatulog ang laway hindi makatulog sang bulgay hay hinday sa imo yuhong nga tunay dugan ko sa imong nalipay hindi mapunggan ang hay 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 sa imo panglakat matakuga mudlat sa imo kahagayon matakuga lilipat ang imo nga supat malapor sila na ang dugan ko inday kay galing ako ba Yari na sa aton sininganin niya ang pag-asa sa paghatag sa aton sa labing ulihing walakat sa panahon. Mayong aga, sir. Kategory is hospital storm siya na may aras subon 65 km per hour kapag sentro pagmadlos na 90 km per hour. Next na nato na katakain siya sa Mindanao to Central Luzon, Western Visayas area sa Bungaglaw kasi kung hindi siya maglabay sa kadagatan sa Western Visayas sa Rodegal East or sa may southern part sa Isla ng Panay. Signal number 1 kita sa bilog na bahay ang region sa East sa kinalauban na ito sa Bungaglaw na ulanan kita sa makikita posibilidad sa mga occasional na pagbugso o pagpusol sa hangin dala sa ng bagyong Basyang. Dapat sa hangin na nagsabihan silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin pabalod ako mga kadagatan at ang temperatura 23 to 28 degree centigrado at now nag-bigla ka na sa iskado sa aga ang napunod siya alas 5:45 sa hapon. Ang manarabita sa dakdo sa English pag-asa Iloilo First Rubin o ba magkikisarap. Sir Ferds, ang aton sining nga bagyo, mga ano oras naton ginalauman, nga magalabay diri sa may area sang Western Visayas, particular sa Panay area, sir. Ayos, sir. Ang ginalauman natin sir, posible mga ulan kita, ulanan kita sa Sulong na yes, sir. Hello? Oh, go ahead, sir. Go ahead. Ito, ang ginalauman natin, posible na panahon natin ang ulanan na panahon, especially karon din sa Gatino. Kasi dito mo, magalong-galong lang ato yung pagdempo, may mga kulan dito, occasional ng mga kulan from time to time sa iba niya parang ng region. Pero ginalauman kita po nga sa bunga kagabiho, maulanan na ato yung pagdempo sa kapakabalan ng region na makadalaman sa mga pagbahan sa mga flood zone area sa flood zone area sa pon. Nagposible na pag-landslide, pag-uho ng lupa sa ating mga kabutiran. With regards, sir, sa aton sa ibalang rain volume, rain category naton diri sa may area sa Western Visayas kag sa Panay area, ano ang kadakuon sang scope sang sining rain volume na posible dalon ni bagyong Basyang diri sa aton lugar, sir? Actually, siguro so, kaya arabi pa ako ng 200 mm sa rainfall sa bako na bahin mga pag-region kaya sa norte nga bahin ng region natin sa mga probinsya ng Traffic Aklan kasi 50 to 100 mm ng rainfall. Pero tignan sa natin, rainfall forecast ini, mas more ni ka na, possible nga mas more hila sa ibang area, pero mas more na magamoy sa ibang area, especially sa mga kabukiran dito dito dagat. So, we advise sa aton man yung mga small fishermen na kung pwede, hindi lang ang idanay maglayag, no? Sa aton sining mga kalalauan. Ito, actually, may tignan number 1 kita, kaya actually, bayaran mo sa pag-storm search kasi with storm search warning is labi na kita ron, no? Kasi dito ka lang siya sa atin nga kadupahan so expect na may storm search warning kita makusog ang mga palit natin kaya muna siya lang tignan number kita kahit storm search warning so hindi pa hindi natin ang ipag-like o gagatan especially sa atin ng mga autura, mga paguluwi natin mag-install sa pulo sa mga postal barangay. Madamo ka salamat, Sir Ferds Rubin, sa imo tayo maghinhatag diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you, sir, and good morning. Yes, thank you. Nabatihan si Sir Ferds Rubin sa pag-asa. Tikaron sa hapon, nasa sa gabi, ginalauman nga magalabay o kung maaari na nadilapit na sa aton si Bagyong Basyang
kag posible magadulot sa mabaskog o kung madamol nga pag-ulan. Sa imo yugo Ano ni kisa ang wag balantayan, malang mukod hangin kisa. nalipay. Minsan mga nagiligan nga bagyo, galabot tag 80 kilometers per hour to 100. Ang kabaskugon sang typhoon, si Bagyong Basyang, daw hindi magina muna kakusog, no? Gayon Pero ang amount of rain nga posible dalon sini, kaya mo niya mabudlay, kung magsigi-sigi ulan sa aton sini nga kabukiran, especially kung gabi, muna nga sa mga areas wala nga tayo manubo, kagang aton nga mga NDRRMCs naga-remind sa inyo nga mag-preemptive evacuation. siling sang Man sa mga storm surge areas naton, malapit sa coastal barangays, ug mga walay kabugan. pero panginlaman gid. Hay inday Although hindi mo na nga sila natin nga kabaskog nga signal number 2 or 3 kita ha, pero dapat nga mangin alerto kita kag cooperar kita sa mga advisories nga ginapatigayon sa aton siniya nga mga DRRMs para malikawan naton kay mapabili naton zero casualty. Mga kabataan dahil hindi nyo na pagpabayi kag sawayon gid hindi magpaligo sa baybay, hindi magpaligo sa mga kasuban, especially kung mayara sing nagapasulod nga bagyo. Kaya muna kalabanan kisa ang mga balita plano nagpaligo sa mo ni may mga small fishermen kita nga nagpalayag pa sa kadagatan bisan nga malain ang panahon. inday Kaya makon mo wala gani bagyo dito sa Mindanao, dagko ang mga barko dito, mga di makatulog sang ro-ro vessel sa nagbigad lang naglulugdang to damo gani mga nagkalamapay kag ang ongoing pang tunay pag-retrieve sang pila ka mga missing. nalipay. Kaya muna kung dako gani tayog sang balon di na pang gagmay. Ulat-ulat lang kag mangin pasensyoso. Hulaton nga mag-establish ang aton nga weather. Ulat sa imo gayon matapugan. Nagapangunag yapon nga prioridad ang safety sa aton sinitag sa kamiyembro sa aton nga panimalay. Inday kay gali na Muna no sa mga estudyante dati wala ka mo klase, hindi ka mo sagad kalagaw. Inday Kasi lingagin suspended na gano'ng klase para ka makapaymunong ng musbalay nyo, hindi ka mo makaplite. Oo, isa na. Hindi ka mo magastuhan, wala ka mo paghalin sa, hindi ka mo kalin sa balay nyo, wala ka mo plite, wala ka mo gastuhan sa balon nyo. nanay Ito alternative delivery mode man ang inyong klase. Hindi nga sila nga wala ako klase lagaw ta siguro ay. Namo na bla para halong kita. sa imo panglakat Kung pahuway gani ginatagaan kita, gina-advisean kita nga magpahuway, magpanginlaman. ang imo Hindi nga natuduhan ka lagaw da kay hingalitan nga wala sing klase. Himuha ang mga assignment para mga gimbilin ni Ma'am bala. kay gali May mga assignments na ginapanghatag iti alternative delivery mode, hindi mo silingon nga wala ka obrahon sa sunod sang balay mo. putla May mga assignment mo da. basta Amo na dapat monitorin yung dito bataan yung especially sa mga ginikanan. Kung nagpauli, hindi na sila masiling, ay wala ako kabalo, may class suspension announcement, gali kagabi, nag-eskwila ako. Tinalagaw na lang ko eh. Chikon nyo sila balay ko, sa inyo balay ko nakapuli sila. Kis abisan nga may mga announcement, may ara, kaya kitaan gigapon ko sa kay jeep na naga-uniforme. mudlat sa imo gayon matapugan. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:50 sa aga. Sa buong aga, 6 a.m., nag-resume ang biyahe sa mga fiber boats pakanto sa Guimaras. Wo Subject ina sa sa kondisyon sang kadagatan kay ginamonitor na sa atong Philippine Coast Guard. Kahapon daw may mga nasuspended tong mga pasahero kay ginabantayan nila, ginalimitahan ang passenger capacity sang mga fiber boats natin into 50% sa atong mga ro-ro vessel, hindi magka-overload para nga maski pa paano makadulig, nga hindi man matamaan ka stranded ang aton sining mga passengers. Pero kung mag-announce rin man ang Philippine Coast Guard na totally wala pa biyahe subong, ulo abanta kita. Tapos kung hindi malang importante, imo kalantuan ng transaksyon, nga tunay kabilin ka na lang, pabosin na lang. nalipay. Kasi mag-ayo-ayo ng panahon sa masunod ng mga inadlaw naton. Ay, ay, sa
Sa imo pang lakat, matapuga mudlat. Sa imo kahagayon, matapuga lilipat. Ang imo nga supa, malapor sila na. Ang dugan ko inday. Ayon sa pinakaulihi, 8 a.m. bulletin sa DOST Pag-asa sa February 6, ang tropical cyclone wind signal number 1 yari sa muning mga lugar, lawago naton. Sa Negros Occidental, southern portions, sa Negros, Candoni, City of Sipalay, Ilog, City of Kabangkalan, Kawayan, Hinubaan, City of Himamaylan, Binalbagan, Isabela, Moises Padilla, La Castillana, Valladolid, Pulipandan, La Carlota City, San Enrique, Pontevedra, kag Hinigaran ang yara sa storm signal number 2. Ang iba niya signal number 1, no? Ang iba niya portion sa Negros Occidental. Meron naman by 10 or 11 a.m. may yara sing update diri, no, ang aton sini nga pag-asa kay nagapasulod na kung nagapalapit sa area sa Western Visayas ining si Bagyong Basyang. Sa imo yuko nga tunay, dughan ko sa imo nalipay. Hindi mapunggan ang hay. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:52 sa aga. Sa ibang pakaroon ng mga detalye kag updates, bantayan sa ibang pang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat din sa aton sa mga nag-upload sa aton Facebook Live, Sir Sherwin Marco Villa, si Sir Lou Ayudar, nag-upload sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning gid sa inyo tanan-tanan, padayon kamo sa pag-follow kag like sa aton sini nga Facebook page. Kung mag-comment ka mo da may mga greetings ka mo, feel free to comment down sa inyo sini nga mga greetings, may birthday. Pastor Adiel Nitan Caspe, good morning. Salamat sa inyo sini nga pag-upod, sir, dili sa aton sini nga programa. Halong gid kita sa aton sini nga mga kauturan samtang nagapasulod kag nagapalapit si Bagyong Basyang. Mangin alerto, mangin handa. Labing importante sa tanan, pangamuyo kita. Sila na ang dugan ko. Kaya kita sa nabiling pang atsyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ang iban pang mga balita kag impormasyon bantayan sa aton siniya Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Sa mga listahan sang mga LGUs, mga kamanwahanan nga nagsuspende sang klase. Matik na basta signal number 1. May may DepEd order na, no, nga basihan ang aton ng mga principal, hindi na pwede nga sila nga signal number 1 na may klase pa kamo sa elementary or ano. Pag signal number 2 automatic wala na klase sa high school, tertiary level. Pero in preparation niya sa bagyo, hindi man na sila nga tama ka kusog o hindi man na muna kabaskog, no, bisan masiling ka nga mahina-hina siya. Pero dako gid nga bulig kung advance ang anunsyo sa aton sini nga mga local chief executive ug sa mga school authorities naton para hindi naman na mabudlayan ang aton nga mga kauturan nga magbiyahe pabala naton nga sitwasyon madurudandog kag delikado man magbiyahe kung makusog ang hangin kag malain ang aton sini nga panahon. Malikawan nato na mga mas stranded na kamo sa mga flooded areas, Capiz, Antique, mga landslide prone areas. Muna gina-monitor naton. Ako rin lamang inyong alagad ang inyong tagbalita kada aga, Junel Maclay. Mayong aga Pilipinas, God bless, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media. Nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.